The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 15. He wiped the tear in his face and composed himself as he heard his phone ringing. Inabot niya ang tumutunog na cellphone mula sa bulsa ng denim na suot pagkatapos ay sinagot ang tawag. Anong balita? Hindi nagpatumpik-tumpik na tanong niya sa kabilang linya. Yes, Mr. Aquino, napag-alaman kong kinupkup ng mag-asawang doktor ang kapatid mo. Pagbabalita ng kausap sa kabilang linya. Nag-migrate sa Amerika ang mag-asawa at dinala sa state ang kapatid mo. Dagdag pa nito. Where in state? Nasasabik na tanong niya. Kung ganon ay kapares niya ay dinala rin sa ibang bansa ng mga mababait na umampon sa nakatatandang kapatid niya. Your brother is currently here in the Philippines. Nahigit ni Froilan ang paghinga kasabay niyon ay muling pagpatak ng luha sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nararamdaman sa mga sandaling iyon. His heart filled with happiness and rejoice. At last, he found him. Tama nga ba ang kanyang hinala ng kapatid niya ang naglalagay ng mga bulaklak sa puntod ng kanilang mga magulang? So his brother visited their parents every time. Napuno ng labis na pananabik ang puso niya. Saan dito sa Pilipinas? Where can I find him? Do you have his address? Sunod-sunod na tanong niya. Sobrang kasiyahan ang namamahay sa dibdib niya. Yes, Mr. Aquino. I will hand over the information whenever you're available. I'll be in Manila tomorrow morning. Meet me in my office, detective. Sure thing, Mr. Aquino. Napaluhod siya sa puntod ng mga magulang pagkatapos nilang mag-usap ng detective. Pakiramdam niya ay dininig ng Diyos ang panalangin niyang matagpuan ang kapatid niya. And he couldn't wait for any longer to see his brother for after so many years. Tay, Nay, palagay ko po ay magkikita na kami ni Kuya. Natagpuan na siya ng inupahan kong detective. Nakaluhod sa puntod ng mga magulang niya. Magkikita na po kami ni Kuya pagkaraan ng maraming taon. Mahahawakan at mayayakap mo na sa wakas ang kapatid ko. Ngumiti si Froilan sa bahaging iyon pero patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha sa gilid ng mga mata. May palagay din po ako na si Kuya Francis ang dumadalaw sa inyo rito, itay-inay. Hindi lang kami nagkakaabot. Patuloy pa niya. Miss na miss ko na po kayo. Miss na miss ko na rin po si Kuya. Tuluyan ng yumugyog ang magkabilang balikat ni Froilan sa parteng iyon. Gustuhin man niyang huwag maging emosyonal ay hindi niya magawa. Hindi niya mapigilan ng sariling damdamin sapagkat muli na naman nanariwa sa diwa ni Froilan ang masasayang alaala nilang mag-aanak. Noong mga bata pa si Francis at noong nabubuhay pa ang kanilang mga magulang. Marahil kung nabubuhay pa ang mga ito ay hindi sila magkakalayong magkapatid. Masaya at kumpleto pa rin ang pamilya nila. Pero dahil sa kasakiman ng nagpapatay sa mga magulang nila ay maaga silang naulila at nagkalayong magkapatid. Subalit ipinagpasalamat niya sa Panginoon na kinupkup siya ng kinikilala niyang mga magulang ngayon. Utang niya ang lahat sa mga ito kung anuman ang buhay na meron siya sa kasalukuyan. Tinuring si Froilan na tunay na anak ng mga ito at kailanman ay hindi niya naramdaman na hindi siya kadugo ng mag-asawa. Kaya naman mahal na mahal din niya na parang tunay na mga magulang ang papa at mama niya. Nang mahismasmasan ay tumayo siya buhat sa pagkakaluhod. Pagkatapos ay pinagpag ang dumikit na lupa sa denim niyang suot. I have to go, Tay. Nay, sa susunod na pagpunta ko rito ay kasama ko na si Kuya. Wika ni Froilan na may ngiti sa mga labi. Elegante at mababakas ang karangyaan sa suot ng may edad na babae na matamang naghihintay sa living room ng mansyon. Nasisiguro rin ni Reyna na magandang babae ito noong kadalagahan pa nito.
Tumayo mula buhat sa pagkakaupo sa mahabang sofa ang babae. Bagamat nakangiti ay sinusuyod siya nito ng tingin. Hindi niya tuloy maiwasan huwag makaramdam ng hiya. She was wearing a plain white top and green floral long skirt above the knee. Pero hindi naman niya ito nakikitaan ng pangungutya sa kasuotan niya. Magandang hapon po, ma'am. Hinahanap niyo po ba si Froilan? May matamis na ngiti sa mga labing tanong niya. Yes, Iha. And you are? Malambing na sagot nito. Reyna po, ma'am. Ipagpaumanhin mo, Reyna, ang pagpunta ko rito. I just want to visit my son. Kung ganoon, ay ang babaeng kaharap at kausap niya ngayon ay ang ina ng lalaking palaging laman ng diwa niya sa araw at gabi. Bigla ang pagkabog ng dibdib ni Reyna kasabay ng pagbangon ng pangamba na lumukob sa loob niya. Paano kung hindi siya magustuhan ng ginang? Paano kung hindi siya ang tipo ng mga gusto nito para sa anak? Lihim si Reynang napailing sa tinatakbo ng isip niya. Diyos ko, ano ba itong iniisip ko? What was that for? Was she thinking of that all sudden? Wala po kayong dapat ipag-alala, ma'am. Tahanan po ito ng inyong anak. Humakbang ang ginang palapit sa kanya. Call me tita, Iha. Malambing na sabi nito ni hinawakan ng kamay. You are very beautiful, Iha. Namula ang magkabilang pisngi niya sa tinuran ng ginang. Pero nanatiling nakaplastered ang matamis na ngiti sa mga labi. Kung yan po ang nais niyo, Tita Melissa. Lumapad ang pagkakangiti ng ginang. Hindi nakataka-taka kung bakit hindi na ako nadadalaw ng anak ko. Why? You are so beautiful. Perhaps you got his attention. Who wouldn't be? Hindi malaman ni Reyna ang sasabihin but happiness flooded through her. May gusto ho ba kayong inumin habang hinihintay si Froilan? Oh, cold water will be fine, Iha. And I won't stay for long baka. Ma. Buhat sa entrada ng mansyon ay pumasok doon ang pakay ng panauhin. Iho! Sinalubong ng ginang ng mahigpit na yakap ang binata na tinugon naman ito ng halik. I miss you so terrible, son. Ni hindi mo man lang ako nagawang tawagan during weekends. May pagtatampo sa tinig nito. Oh, ma, I'm sorry. I was just busy and I miss you so much too, ma. Tura ni Froilan hinagkan sa noo ang ginang. Totoo naman iyon. Miss na rin niya ang ina. Kailan kayo dumating? You could have just called me para masundo kita. Are you with Dad? Tanong ni Froilan nang humiwalay sa pagkakayakap ang ginang. Minsan pang sinulyapan ang dalaga na nakamasid lamang sa kanilang mag-ina. At nang tumalikod ang dalaga ay tila may nag-uudyok kay Froilan na lapitan ang babae at yakapin, pero katulad ng madalas nangyari ay nangingibabaw ang puot sa dibdib niya. Batid ni Froilan na hindi para sa dalaga ang galit niya. Yes, indeed. He was totally furious and hated her father to the core, but never he felt anger with Reyna. But somehow, he can't just approach and talk to her without scolding her. Mahinhin na umiling ang ginang. It won't be surprised if I tell you, Iho. And no, son. Nagpaiwan sa Manila ang daddy mo. Hindi niya mahindian ang ninong Harold mo when he invited him to play a golf today. Kamusta naman po ang biyahe niyo? Tanong ni Froilan sa ina, pero ang mga mata ay nakasunod sa likod ng papalayong dalaga. Nasundan ng tingin ang ginang sa direksyon ng mga mata ng binata. Alam at nararamdaman nito ang paghihirap ng anak. She may not his biological mother, but she raised him with unconditional love, like his own blood. Kaya naman kilalang kilala na nito ang kanyang anak. I would like to talk to you, son. Dinala ni Froilan ang ginang sa ikalawang palapag ng mansyon sa loob ng library. What is it, ma?
Tanong niya nang makapasok sa loob. Nung una pa man ay tutol na ako sa anumang mga balak mong iho. Panimula ng ginang. She is a such sweet lady, iho. Umarko ang kabilang kilay ni Fräulein at sa tinura ng kanyang ina. And why is that? Why? She's beautiful, iho. At ayokong nakagawa ka ng anumang bagay na ikakapahamak at pagsisisihan mo sa huli. Na tila may nais ipakahulugan. Yes, undeniably, Reina is a sweet babe, so modest like a fragile crystal na kailangan ingatan upang hindi mabasag. And he wanted to take care of her. Shit. And where was that coming from? Ngayon gusto na niyang alagaan si Reina, the daughter of the man who murdered his parents. I found him, ma. Saglit na tatahimik ang ginang. You mean, your brother? Paniniguro ng ginang. Yeah, tumawag na sa akin kaninang inupahan ko ang detective. Ayon sa kanya ay buhay ang kapatid ko. Katulad ko ay may umampun din kay kuya. That's a great news, iho. I'm so happy for you. At last, you found him. I'm pretty sure na ikalulugod ng daddy mo ang magandang balitang ito, anak. Thank you, ma. Lumapit ang ginang sa kapinisil ang kanyang kamay. Son, don't you think it's time for you to forget about everything that hurts you from the past? I mean, malapit mo nang matagpuan ang kapatid mo. Make a bond with him and move on together. Or perhaps, your brother has already moved on. Hindi yun ganun kadali, ma. Alam ko, anak, pero mas higit kang masasaktan at mababalot ng puot sa dibdib mo kung patuloy kang yayakap sa nakaraan. That painful past you're talking about was part of me, ma. And supposed to leave it behind, iho. You don't understand, ma. At anong hindi ko naiintindihan, ha, Fräulein? Ma, we shouldn't talk about this now. At kailan mo gustong pag-usapan, Aber? Kapag huli na ang lahat. Ma, please. Bakit, iho? Hindi pa ba sapat na nakaratay na sa hospital bed ang taong nagpapatay sa mga magulang mo? And isn't enough that you already have all his properties, even this huge house? No, Mama. Everything I have now isn't enough. I want to see him suffer katulad ng ginawa niya sa mga magulang ko. Nag-ikting ang mga bagang ni Fräulein nang muling nanariwa sa memorya ang kalupitang sinapit ng mga magulang sa kamay ng mga tauhan ng Don. Napailing ang ginang. At anong gusto mo? Ang maging isang kriminal katulad ni Ernesto? Hindi napigilan ng ginang ang pagtaas ng boses. Si Reina ay tila estatwa sa kinatatayuan sa mga narinig. Humigpit ang pagkakahawak niya sa di kalakihan na tray sa naglalaman ng basong at tubig para sa ginang. Totoo ba? Totoo ba ang mga narinig niya? Ang kanyang papa ang nagpapatay sa mga magulang ni Fräulein? Kaya ba ito galit na galit sa kanya? Kaya ba gano'n na lang kontratuhin siya nito? Reina shook her head in disbelief. Hinding-hindi siya naniniwalang magagawa iyon ng kanyang papa. Mula pa noong maliit siya, ay hindi niya nakikitaan na kagaspangan ang pag-uugali nito. Namulat siya sa kabaitan nito at namalas din niya kung paano tumulong sa mga mahihirap at mga nangangailangan ng kanyang papa. Kaya paanong magagawa nito ang ipapatay ang mga magulang ni Fräulein? Nanginig ang mga kamay na napaatras si Reina. Kasabay niyon ay ang pag-uunahan ng mga luha sa gilid ng mga mata niya. Nagmamadaling lumayo at bumaba sa hagdan ang dalaga. Bumalik sa kusina. Pagkatapos ay nilapag sa mesa ang daladalang basong tubig, saka patakbong lumabas ng kabahayan. Umalis na bang nanay ni Fräulein? Si Ruby na nagtanong na hindi niya pinansin.
nilampasan niya lamang ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.